Gagawa tayo ng QR code attendance para sa mga teacher or sa kahit anong attendance na maisip nyo. Pero specifically dito, ang iniisip ko is for teacher and students. So meron tayong requirement. Ang requirement natin, gagawa tayo ng QR code generator. Itong QR code generator, magge-generate siya ng QR codes, tapos ito yung ipiprint ng teacher or ng guro para ibigay sa mga students nila. So tigisa sila ng QR code. So ngayon, ang flow natin is si teacher, siya yung mag-scan ng QR code ng student. So halimbawa, habang pumapasok yung mga estudyante, nag-scan siya ng QR code. Or pwede rin na yung scanner, let's say sa laptop, nakabukas na siya. Tapos, habang pumapasok yung estudyante, pinapakita niya yung QR code dun, or tinatapat niya yung QR code niya dun sa scanner natin. Okay, so meron tayong dalawang app na gagawin. Yung isa, QR code generator, and then yung isa, yung scanner. Okay, so ito yung requirements natin. No? Una, use Google Apps Script. So sa Google Apps Script natin ito gagamitin. And then, next is, this script is a Google Sheets bound script. Okay, so baka magtataka kayo, bakit ganito ako mag-create ng requirement? So, actually, gagamitin natin si ChatGPT dito sa paggawa natin kasi hindi tayo magko-code ng sa atin, ibibigay natin to kay ChatGPT. Though, syempre, I always recommend mag-aral tayo mag-code para yung ibibigay sa ating code ni ChatGPT, kaya natin i-modify sa kung anong gusto natin. Kasi hindi pwedeng nagbe-base lang tayo sa output niya. Syempre, dapat naiintindihan din natin yung code kasi pag ang nilabas niyang code sa atin is may error, dapat alam natin paano siya resolve. Though, mag-work din naman siya kung halimbawa yung error nyo, ibalik nyo lang din kay ChatGPT. So, balikan kayo, okay lang din naman yon. Pero, syempre, iba pa rin yung may knowledge sa coding. Okay, so much for that. Next is, so itong Google Sheets bound script, minention lang natin. Meron kasing dalawang klase ng app script. Meron tayong bound script and then meron tayong standalone. So, ito yung app script na ginagawa natin na nakakabit siya kay Google Sheets. Okay, so next is create script that will generate a QR code containing JSON with the following data. Merong ID and merong name. So dito dalawa lang yung nilagay ko, yung student ID and then yung student name. Kung ikaw, guro ka, nagagamitin mo to, pwede kang mag-add ng mga data na gusto mo pang idagdag na unique dun sa estudyante. Okay? Next is get this data from Sheet students. So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng Google Sheets na students. So, dun sa students na yun, doon natin ililista lahat ng ID and then lahat ng name ng estudyante natin. So, ito nga yung mag-generate ng QR code per estudyante. So, kung meron tayong 50 estudyante, ilalagay natin doon yung lahat ng estudyante natin. Tapos, once na nira natin tong QR code generator, siya yung mag-generate ng QR para sa atin. Okay? Tapos, yun yung ipiprint natin at ibibigay natin sa mga estudyante. Okay? Next is, get the data dynamically. Look for the right column with the right column name as columns might not be in order. So, ang ibig sabihin lang nito, kailangan niyang i-check yung data sa student sheet per column name. Kasi minsan, baka nauna yung name, di ba? Halimbawa, nasa column A si name, nasa column B si ID, tapos pinagpalit mo, ginawa mo column ID, tapos column name. So, baka mapagbaliktad. So, dito, in-instruct natin si ChatGPT na hanapin niya yung column based sa column name. Okay? So, kailangan natin tong explicitly na sabihin para hindi siya magkamali. Next, kapag may missing data, halimbawa, missing ID or missing name, skip. Okay, so kung halimbawa, dun sa Google Sheets natin, meron tayong missing data. Let's say, nilagyan natin siya ng ID pero walang name, o kaya name na walang ID. Hindi siya mag-generate ng QR code para doon. Okay, so, pero i-ensure lang natin kung tayo naman yung gumagawa ng Google Sheets na tama yung data natin. Okay, so ito lang, para lang meron tayong, at least merong error checking, no? Or data validation. Next is, ito na yung pag-generate ng QR code for each student. Then, ang gagawin niya, isi-save niya yung image ng QR code sa Google Drive. Tapos, ito yung magiging folder name. So, ito lang yung pinili ko. Pwede mo siyang baguhin. Depende sa'yo. So, kung halimbawa, ito yung QR code, ang file format na ginawa natin is id.png. So, kung halimbawa, student ID niyan is 1, so ang magiging QR code niya is 1.png. Doon natin madidistinguish kung kaninong QR code natin ibibigay yung na-generate na QR code para malaman natin kung sinong estudyante or kanino natin siya ibibigay. Pwedeng tayo mag-print actually or pwedeng i-share mo na lang yung file doon sa estudyante, siya na lang yung mag-print. Okay? If the folder does not exist, so halimbawa wala pa yung generated QR code na to or generated QR na folder, create it
Otherwise, delete everything in it for a fresh start before saving the new QR codes. So, sinasabi lang natin dito na pag wala pa yung folder, mag-create siya, or kung may folder na, i-delete niya lahat and then isi-save niya yung bago. Okay? So, ma-overwrite yung previous. Okay? So, halimbawa, may in-edit ka dun sa students na sheet, nagbago yung, let's say, name, may typo, so in-edit mo. So, ngayon, pag nag-generate ka ng QR code, mag-generate siya lahat, no? Hindi siya per student. Okay? So, ikaw na lang gumawa nun. So, dito sa design natin na to, ang QR generation is for all students, hindi siya per student. Okay? So, kung may binago kang isa lang na student, mag-generate ka ulit ng QR code, mag-generate siya sa lahat. Though, pwede mo namang gawin, kung halimbawa gusto mo lang isang student, tanggalin mo muna lahat yung ibang student mo o ilagay mo sa ibang sheet, di ba? Backup copy, tapos yung ilagay mo sa student sheet is isang student lang para pag nag-generate ka ng QR code, isa lang siya. Yun nga lang, take note lang na mag-override siya, di ba? Kasi sabi natin dito, i-delete lahat, di ba? Bago siya maglagay ulit ng bagong QR code. So, take note lang yan. So, ito lang yung design ko for this case. So, be creative, baguhin niyo tong prompt na to kung kailangan. Okay? So, last is use GoQR.me API to generate QR codes. So, ang problema sa Google Apps Script, wala tayong way mag-generate ng QR code. Okay? So, ngayon, naghanap ako ng API na libre na magagamit natin. So, ito yung nakita ko. Though, hindi ko masyado binasa yung documentation. Ginamit ko to, walang bayad, wala ring API key na hiningi. So, hindi ko sure kung may limit siya. Let's say, 50 a day. Hindi ko na binasa. Kaya kayo na lang magbasa. Nandyan naman yung sa GoQR.me. Try natin. Okay, so ito siya. /API, I think. Yan. So far naman dito, walang nakalagay na may bayad siya. So, yun lang. Caveat lang. Libre to. So, hindi ko lang sure. Kung mag-error kayo in the future, baka ito yung maging cost. Okay? Copy lang natin to. Tapos, paste natin kay ChatGPT. Sabi natin, help me with this. Ayan. So, hintayin natin siya matapos. Pwede mong basahin yung explanation para maintindihan mo yung code. Tapos niyan, copy natin yung code. Sa Google Drive, create naman tayo ng Google Sheets. Pangalanan natin siyang attendance. Though kahit anong name, pwede naman. Tapos, lagay tayo ng ID, then name. Lagay lang tayo ng test data. Student 1, 2, student 2. Tapos yung sheet, kailangan students. Kasi yun yung nilagay natin sa requirements. Sa extensions, click natin yung app script. Then dito, i-paste natin yung code. Tapos save. Try natin i-run. Review permissions. Login tayo. Advanced. Go to untitled. Allow. Ngayon, successful tayo. Ngayon, check naman natin yung Google Drive natin. Ito yung generated QR. Buksan natin. Ito yung dalawang students. So, yung naging name niya is 1 and 2 kasi yun yung student ID na binigay natin. So, ngayon, try natin siyang i-scan kung tama ba yung lumabas. Bukas tayo ng camera. Scan natin. Copy natin yung data. Tapos, paste natin dito sa notes. Ayos, tama yung data. So, next naman natin itong web app requirements natin. So, yung after nung QR code generator, di ba, nakapag-generate na tayo ng QR code, ito naman yung magiging scanner natin. No? So, scanner yan. Scanner. QR code scanner. Okay? So, same din, Google Apps Script yan, then Bound Script. So, kailangan lang natin explain kay ChatGPT na, di ba, kailangan specific para hindi siya maligaw. Okay, so sinabi ko dito, create exactly two files. So, meron tayong index.html and code.js. Then, yung code.js file natin, yan yung mag-serve as backend para dun sa index.html natin. So, ano bang ibig sabihin nun? Yung index.html, yan yung web page natin, di ba? So, yun yung mga, di ba, pag nagbubukas tayo ng mga website, HTML page yun. So, yun yung nakikita natin. So, yung backend, dito yung mga logic.
diba? Kung paano tumatakbo yung web page. So, ngayon, sa index.html, sabi natin, mag-create siya ng single page application. So, ito is a term na ginagamit sa web development. Kaya siya single page kasi meron lang tayong isang HTML page, di ba? Index.html. Mostly kasi ng mga website ngayon, syempre multiple page, di ba? So ngayon, para lang sure, sabihin natin single page kasi baka mag-create siya ng maraming HTML files and JavaScript files. Okay? So sinabi natin, single page or SPA in short, that can open camera and scan a QR code to get its details. So yun yung goal natin. Ngayon, yung QR code details natin, ito yung data natin. So sinabi din natin na ang scan niyang data is JSON data. So, JSON data with ID and name. Hindi ko pala na-explain yung JSON. JSON is a file format. So, isipin nyo siya parang .csv, .txt, di ba? .png. File extension din siya. So, meron siyang sariling file format. So, mostly ng data sa web is transferred through JSON file format. Okay? So, next is, sabi natin, kapag nagbukas yung web app natin, the camera will open, ready for scanning the QR code. Dito niya hihingin yung permissions for the camera, diba? Yung pag nagbukas ka ng Chrome or ng browser, any browser, manghihingi siya ng permission sa'yo na buksan yung camera. Diba? Pag nagbukas ka ng, halimbawa, Google Meet, sa browser, mag-ask siya for permission. So, yan yung para nilinaw natin na kailangan natin ng camera. Diba? Next is once the QR code is scanned, it will get the JSON data and then display the data on the web page in readable format. So, kaya natin binanggit yan, diba, once na mas-scan niya yung QR code, anong gagawin niya doon? Diba? So, kailangan talaga natin maging specific kay ChatGPT. So, pagka-scan niya, kukunin niya yon, diba? After nun, hindi lang natin siya basta ilalagay agad sa Google Sheets, i-display natin siya sa web page para malaman natin kung nag-scan ba siya ng maayos. Let's say, merong binigay sa ating QR code si estudyante natin, tapos in-scan natin, tapos, diba, hindi pala niya name yon or hindi niya pala ID yon. So, dito malalaman natin kasi magdi-display siya sa page. Okay? As long as valid JSON siya or valid data, ID, and name. Sinabi natin yun kanina dito, diba? Kailangan meron siyang ID or name. Diba? Next, saan na tayo ito? So, magkakaroon tayo ng submit button na once na na-click, i-append niya yung data sa Google Sheets natin. So, ang name naman nito is attendance. Kung naalala nyo kanina, yung sheets natin na kanina is students. So, ngayon naman, kailangan natin magkaroon ng sheet na attendance. Mahalaga to kasi kapag nagkamali tayo ng sheet name na nailagay, let's say, narong spelling ka, attendance C, diba? Hindi siya mag-work. Okay, ganoon din sa students. Let's say, ang nilagay ko kasi dito, students. Kapag ginawa mo yung student lang, mag-error siya. Kasi, hindi si app script yung pinagawa natin ng sheet. Diba? Tayo yung gagawa nito manual. So, pagka-open natin ng Google Sheet, mag-create tayo ng students and then ang attendance sheet. So, mahalaga yon. Okay? Unlike yung kanina na dito meron tayong Google Drive folder. Ito, si AppScript yung pinag-create natin. Hindi tayo yung nag-create. Hindi natin sinabi na hanapin mo yung folder na to tapos doon ka maglagay. Hindi ganon. Ang ginawa natin is, or ang design natin is, maghanap ka niyan, if wala, create ka. Okay? So, magkaiba yon. Magkaiba yung si AppScript yung gagawa, magkaiba yung tayo yung gagawa. So, sa case na to, itong attendance sheet, tayo yung gagawa niyan. Okay? Manual tayo. Okay? So, in addition, a timestamp should be saved to the sheet containing the date and time when the QR code was scanned. Okay? So, kung makapansin natin, di ba dito, sa JSON data natin, ID at name lang yan. So, syempre, pag nag-attendance tayo, kailangan natin yung oras kung kailan siya umattend, di ba? Kaya attendance, di ba? So, ngayon, dito, sinabi natin na parang in addition to ID name, mag-add ka pa ng timestamp, which is in-explain natin kung ano yung laman ng timestamp. Yan, containing the date and time. Again, paulit-ulit ako, pero kailangan ko lang i-emphasize na kailangan specific tayo kay ChatGPT. Kapag sinabi lang natin na mag-add siya ng timestamp, pwede siyang magkamali, pwedeng date lang ilagay niya, pwedeng time lang, pero dahil dito specific tayo, date, time. Okay? Next, submit button is initially hidden. Once valid data is scanned from the QR code, then submit button will be displayed. So dito, sinabi lang natin na yung submit button is hidden siya
habang wala pang na-scan na data from the QR code. So, syempre, di ba, dapat mas magandang user experience kung yung submit button is hindi natin siya makiklik once na wala pang na-scan na QR code. So, once na may na-scan na valid data, tsaka lang siya mag-a-appear. So, tsaka lang tayo makakapag-submit. So, next is once submitted, web app should revert back to its initial state to scan another QR code. So, ang ibig sabihin lang nito, once submitted, so dito, actually, pwede pa natin ito ma-improve. Pwede natin mas maging specific pa tayo. Pwede natin sabihin dito na once the submit button is clicked. Okay, so mas specific yon. Nung once submitted kasi is vague. Vague masyado, di ba? Hindi natin alam ano ba ibig sabihin ng submit. Di ba? Pag ba nakapag-scan na, pag may data na, or pag nakaklik yung button. So, mas ma-improve ba natin to? Pero sa example na to, okay na siguro yan. So, sabi natin dito, magre-revert back siya to its initial state. Ibig sabihin, once na nakapag-scan tayo, dapat makapag-scan tayo ulit. So, halimbawa, meron nakapilang estudyante, once na na-scan na natin yung QR code ng first student, syempre dapat ready na ulit yung app natin na mag-scan ng another QR code. So, kaya sinabi natin dito na to revert back to its initial state. Okay, so pwede naman natin i-refresh yung page. Okay lang din yun, pero sinabi lang natin dito para lang mas maganda siguro yung magiging output natin. Next is attendance sheets column has ID, name, and timestamp. Inulit lang natin, inuulit-ulit lang natin para maging specific kay ChatGPT yung magiging data natin. So dito, meron tayong attendance na sinabi natin ID, name, and timestamp. So, hindi naman natin to kailangan sabihin kasi binanggitan natin to sa taas. Pero para lang consistent tayo, i-reiterate natin na ito yung mga columns natin. Okay? Next is to make the appending of data to attendance dynamic. Katulad lang din to nung kanina, kailangan dynamic yung paglalagay ng data. So, ibig sabihin, yung ID ilagay mo sa ID column, yung name ilagay mo sa name column. So, ang gagawin niya is hahanapin niya yung column muna. Diba? Hanapin niya yung column kung saan siya maglalagay ng data. Hindi siya basta lang maglalagay ka ng first data, second data, third data. So, pag kasi na bago-bago yung column mo, magkaka-error tayo or magkakaroon tayo ng invalid data. So, itong next is if it did not find the right column, do not append the data. So, halimbawa, meron tayong in-scan na QR code, tapos meron siyang ID, walang name. Ang gagawin nito, i-skip niya yon. So, kailangan valid yung data na ini-scan natin. So, another layer of data validation. Next is if the QR code scan does not have a valid JSON or if it does not include the JSON fields mentioned above, do not save the data to Google Sheets. So again, another data validation or layer of validation. Una, ipapacheck natin sa kanya kung valid yung JSON. Next is yung mga field ba dun sa JSON na in-scan is yung mga data na kailangan natin na in-specify natin kanina, which is yung ID and name. Pag wala yun, hindi siya mag-save sa Google Sheets. Next, nilagay ko lang dito yung QR code library na gagamitin sa app script. Pag kasi hindi natin ito mention, pwedeng gumamit si ChatGPT ng ibang library, which is pwedeng gumana naman, pwedeng hindi. Ito lang yung nakita kong reliable na QR code library, kaya minention ko siya dito. And then yung last, ensure that user can scan QR code again after success or fail. So again, parang katulad din nito, ini-ensure lang natin na after natin mag-scan, success man yan or fail, is makakapag-scan tayo ulit. Copy lang natin to. Tapos, lagyan natin kay ChatGPT. So, ito yung explanation ng code. Binigyan niya tayo ng HTML at saka ng app script. So, copy natin yung app script. Ito yung code natin kanina. So, rename na lang natin siguro ito na QR generator. Tapos, dagdag tayo ng file, script. Ito yung code na lang. Tapos, replace natin yung code. Save natin. Then, copy natin yung HTML. Add tayo ng file, HTML. Ito yung index. Tapos, paste natin yan. Ngayon, try natin i-deploy. Deploy, new deployment. Select type, web app. Only myself. Kasi tayo yung mag-scan. Deploy. Then, copy natin tong web app. Ngayon, balik tayo dun sa attendance Google Sheet natin. Tapos, mag-add tayo ng sheet. Pangalanan natin tong
attendance. So, yan kasi yung nilagay natin sa requirement. Tapos, dito lagay tayo ng ID, name, at timestamp. Ngayon, gawin natin tong side by side. Then, try natin mag-scan. So, ngayon, sa phone natin, punta tayo dun sa Google Apps script natin. So, ito na siya. Ngayon, click natin tong request camera permissions. Tapos, allow natin. Then, select tayo ng camera. Click natin yung back camera. Then, start scanning. Yan. Tapos, scan natin tong QR code na to. Kung mapapansin nyo, merong match na lumalabas doon sa upper right. Kapag nag-match siya, may lalabas dito sa baba na na-scan niya na data. So, yung ID1 tsaka student 1. Currently, ito yung sheet natin, di ba? So, ngayon, kapag sinubmit ko to, submit natin, tapos, sasabihin niya, data saved successfully. Ngayon, check natin, okay, click natin yung okay, tapos balik ulit tayo dito. So, ayan na siya. November 6, 1:30. So, ayan yung oras natin ngayon. Ayan. Ayan. Diba? So, ngayon, try natin isa pa para sure. Ngayon, siguro, click natin yung stop scanning, then start scanning again. Ayan. Tapos, dito sa in-scan natin, piliin naman natin si student 2. Ayan. So, ngayon, mapapansin natin, nagmamatch siya. So, sa baba, may lumabas na naman na data, si ID2, and then si student 2. Kapag kinlik natin yung submit, wait for it, sabi niya, data saved successfully, click lang natin yung okay, tapos balik tayo sa camera. Ayan na si student 2, 131. Pwede rin tayong mag-scan dito sa laptop natin. So, buksan natin yung web app natin, tapos click natin yung request permissions. So, allow mo lang kapag may mga lumabas na permission. Tapos, start scanning. So, ayan, makikita mo na yung mukha ko. Then, doon sa phone natin, pupunta ako sa Google Drive ko, bubuksan ko yung QR code ni student 1. Tapos, ngayon, itatapat ko siya sa camera. So, medyo nahirapan siya. Wait lang natin. Minsan, kailangan maayos yung lighting. So, ayan, napansin nyo, lumabas na yung name student 1. So, kapag kinlik natin yung submit, so, pakita lang natin, separate, tapos, lagyan natin siya dito. Yan. So, ito siya, diba? So, pag sinubmit natin yan, dapat madadagdagan niya ng another student 1. Data save successfully. Okay, ito siya, 1:34. Yung oras natin, 1:34. Try ulit natin, isa pa, para sure. Ba? Puntahan naman natin si student 2. So, ngayon, scan ulit natin. Dapat maayos yung lighting. Kaya dapat maganda yung camera. Lapit natin. Ayan, nag-match siya. Nakita nyo, student 2. Ito siya, lumabas siya dito. Submit ulit. Save successfully. Ito na siya.